Kaya, O Diyos, Ika'y aming pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, Ika'y dakila. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, Ika'y dakila ka, O Diyos, O Diyos. Hallelujah! Pupurihin ka. Pupurihin ka. Purihin po natin ang Panginoon. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking
Salamat, Panginoon. You deserve all the praise, Panginoon. You deserve, Panginoon, lahat po ng aming pagsamba, lahat po ng aming lakas sa umagang ito. Hindi man po ang puso namin lahat ay perfect, Panginoon. Dalangin namin, Ama, Panginoon, na patuloy niyo po itong iayos according to your will, Panginoon, and according to its purpose, O God. Salamat, Panginoon, sa magandang umaga. Salamat sa inyo magagandang awitin, Panginoon, na nagiging instrumento po sa amin, Panginoon, to see you more, Panginoon, para ma-magnify ka pa, Panginoon. Because of this songs, Panginoon, na nagiging instrument po sa amin, mas patuloy po kaming nililid into word, Panginoon. Ma-check po namin, Panginoon, ang iyong truth, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na to. What more, Panginoon, na i-ask pa po namin sa inyo. Ngayong umaga, wala lang po kaming ibang naisin, Panginoon, kundi ma-bless ang iyong pangalan. At along with, Panginoon, is yung preparation po ng aming mga puso in listening to your word, Panginoon. Dalangin namin ang aming mensahero for this morning, Panginoon. We know, Panginoon, na ang puso niya po ay with pure intention and genuine desire to serve you more, Panginoon. Not just at the back of the stage, but also yung gamitin mo siya, Panginoon, sa harapan to share your word. Hayaan nyo lamang, Panginoon, na kayo po patuloy na mag-impart sa Kanya ng iyong wisdom and knowledge, Panginoon, at patuloy niyo po siyang itago sa inyong likuran, Panginoon, at wala pong ibang makita kundi ikaw, Panginoon. Ang aming pastor, Panginoon, na si Pastor John ay pinagpipray po namin sa kanyang travel, Panginoon. Ingatan niyo po siya. And we are looking forward na next Sunday makasama po namin siya. Kasama din po ng aming mga kapatid na hindi po namin physically kasama. Salamat, Panginoon, for the opportunity, Panginoon, na nandirito na nakatayo. We just want to bring you honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Good morning, everyone. Ating lahat. So, napakalakas ng ating sounds. So, magandang umaga rin po sa atin pong mga kapatid na nakasubaybay sa online po natin. So, sa umaga pong ito ay wala po si Pastor June dahil siya po ay may pinuntahan o nilakad sa kanila pong probinsya. At pansamantala po ay ako po ang makakasama po ninyo sa umagang ito upang magatid ng mensahe po o ng salita ng atin pong Panginoon. Kayo po ba ay nagagalak sa umagang ito? Amen? So, bago po tayo magpasimula sa umagang ito ay tunghayan po muna natin ang salita po ng Panginoon. Buksan po natin ang ating po mga Biblia sa aklat po ng 2 Korinto mula po Kapitulo 5, mula talatang 9 hanggang 20. 2 Corinthians chapter 5, verses 9 to 20. Kung inyo pong nakita na, subaybayan po natin at basahin. Sabi po dito, kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin
maging dito man o sa piling na niya, sapagkat harap tayong lahat kay Kristo para tulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat sa kabayaran sa kaniyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, ginagawa namin ang lahat para mahikayat ang mga tao na manumbalik sa Kaniya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at umaasa kung alam din ninyo ito. Hindi dahil sa ibinibida na naman namin ang aming sarili, kundi dahil gusto namin na may pagmalaki kayo tungkol sa amin, para may sagot kayo sa mga taong pumupuri lamang sa mga bagay na panlabas at hindi sa nilalaman ng puso. Kung magmukha man kaming nasiraan ng bait, ito'y para sa Diyos. At kung kami man ay matino, ito'y para sa inyong kapakanan. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kaniyang kalooban, at kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya may tuturing din na namatay ang lahat. Sa verse 15, namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kaniya na namatay at nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, hindi na namin itinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos noong una. Ganun ang pagtingin namin kay Kristo, pero hindi na ngayon. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpapanumbalik sa atin sa Kaniya sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kaniya, at ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kaniya sa pamamagitan ni Kristo, at hindi na binibilang nakalaban sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at kami ang Kaniyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Verse 20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa pamamagitan na manumbalik na kayo sa Kanya. Ang Diyos po ang nagpapala ng Kanya pong salita sa umagang ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa umagang ito kami po ay lumalapit po sa inyo, Panginoon, at nagpapakumbaba. Hiningi lamang po namin, Panginoon, ang kaliwanagan, Panginoon, ng inyong mga salita sa pamamagitan po ng inyong pong pagtuturo sa umagang ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dalangin lamang po namin, Panginoon, na patuloy po na kayo ang makita sa kabila ng kahinaan ng inyo pong lingkod, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy lamang, Lord, na palakasin po ninyo kami, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Katagpuin at tabutin po ninyo maging amin pong mga kapatid na nasa kanila pong mga tahanan at nakasubaybay, Panginoon, sa gawain po na ito. Kayo po, Lord, ang nakababatid ng kanila pong mga kadahilanan kung bakit hindi po namin sila nakasama sa lugar po na ito, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang patuloy po na kumatagpo po sa kanila. Maraming salamat po, Ama, sa mayaman po ninyong salita na amin pong tutunghayan at pag-aaralan sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sa umaga pong ito ay atin pong tinunghayan ang salita po ng Panginoon mula po sa 2 Korinto, Kapitulo 5, mula talatang 9 hanggang 20, at atin pong munang tingnan ang background po ng talata po na ito. Siyempre, doon po natin yan titignan sa pinakamalapit, doon po sa verse 1. Hindi ko pala nailagay sa slides ko. Doon po sa verse 1 hanggang verse 8 po. Samahan po ninyo ako na tunghayan po ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 1.
chapter 5, verse 1 po. So, ASND po yung atin pong version sa umagang ito. Dito po ay pinasimulan po ni Pablo ang kalagayan po o karanasan po niya sa kaniyang paninilbihan sa atin pong Panginoon, na kung saan ay sabi po dito, alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may hinihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo sa ngayon dahil pinananabikan nating may suot. Nasaan na po ba? Ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang ubad ang ating kaluluwa habang nandito pa tayo sa ating katawan. Dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap, hindi dahil sa gusto nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan, ang katawang walang kamatayan. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Kaya panatag ang aming kalooban kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawan ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Hindi kami pinanghinaan ng loob, kahit na mas gusto na naming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang ating Panginoon. So, this background po ng 2 Corinthians, alam naman natin kung paano po na tinalakay po ni Pablo ang ilang karanasan po niya sa kanyang paninilbihan o paglilingkod sa atin pong Panginoon. At dito nga po sa mga naunang talata, doon po sa verse 1 hanggang verse 8, doon po ay ipinakita po o tinalakay po ni Pablo ang ilang katotohanan, kung ano yung mga naranasan po niya na halos po na nagbigay po sa kanya ng ilang kadahilanan upang siya po ay tumigil sa kanyang paglilingkod, maging yung kalagayan ng kanyang physical na katawan. Kaya nga sabi nga doon ni Paul, di ba sa mga verse na ating nabasa na parang mas gusto niya na mawala na sa physical na katawan na ito sa kanyang mga nararanasan. Pero sabi nga, may mga karanasan po si Paul na nagiging dahilan para maging paraan o maging dahilan para siya po'y manghina. Pero this morning po, sa mga talata na atin pong pag-aaralan, mula po dun sa verse 8 hanggang verse 20, atin pong tignan ang ilang kadahilanan po ni Pablo kung ano po yung nagbubunsod sa kanya sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ano-ano nga po ba ito? 5 bagay po yung atin titignan. Sabi po dito, ang nagbubunsod kay Apostol Pablo upang siya'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Una po dito po sa verse 9 to 13, bunsod ng tamang pagkakilala niya kay Kristo. Ikalawa po, bunsod ng pag-ibig sa Kanya ni Kristo. Ikatlo po, bunsod ng Kanyang bagong pagkatao. Ikaapat po, yung bunsod ng pagiging mabuting katiwala ni Kristo. At yung ikalima po, bunsod ng pagtugon sa panawagan sa Kanya ni Kristo, sa Kanyang panawagan. Sabi ko nga po kanina, maraming pwedeng maging dahilan si Apostol Pablo upang siya ay tumigil sa kanyang paglilingkod o paninilbihan sa atin pong Panginoon. At kung atin pong
babasahin kung atin pong pag-aaralan ang karanasan po ni Apostle Paul, sabi po ay unang bagay, si Apostol Pablo ay nabingit maging sa kamatayan dahil sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. In 2 Corinthians chapter 4 verse 8 at to 11, dun po ay iba-ibang karanasan yung kanyang naranasan nung siya po'y nangangaral ng salita ng Panginoon. Halos gutay-gutayin po siya dahil sa pangangaral po niya sa Panginoon. In Acts chapter 22 o sa Gawa, Kapitulo 22 mula 22 hanggang 23, ganun din po. Pinagtangkaan ng kanyang buhay. At in Acts chapter 27 verse 41, naranasan niya yung pagkawasak ng barko na kanyang sinasakyan. At maging sa Acts chapter 28 verse 3, naranasan niya rin pong matuklaw ng ahas. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kuminsan ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kung minsan ay sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesucristo. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming katawan ay may kamatayan makita ng lahat ang buhay ni Jesus. So, maaring isa ito sa mga dahilan na pwedeng naranasan ni Apostle Paul para siya po ay umayaw o tumigil sa kaniyang paglilingkod sa atin pong Panginoon. Pero nakita po natin kung paano po tinapos ni Apostle Paul yung kaniyang gawain o paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito naging dahilan para siya po ay tumigil. Maring ang ikalawa po, dahil sa panghihina ng kaniyang katawan. Sabi sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 4, iyan ang dahilan kung bakit kami hindi pinangina ng loob, kahit na unti-unting umihina ang aming katawan, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu. So, kung atin pong titingnan at pag-aaralan yung karanasan po ni Paul in serving God, halos lahat po naranasan po niya. At ito'y naging dahilan, maging hanggang sa kanyang pagtanda, na siya po ay makaranas ng panghihinang pisikal. Kaya nga sabi doon sa, di ba, sa context nung pinag-aaral natin doon sa chapter 5, doon sa ibabaw ay halos yung katawan po niya ay nagnanais na madamtan o siya ay madamtan na ng katawang panlangit dahil alam niya na yung katawan niya ay nakararanas ng kapaguran maging ng panghihina. Diba? Hindi naman tayo talaga exempted doon eh. Katulad nga ni Apostle Paul, lahat ng dahilan para manghina siya, naranasan niya. Diba? Siya nga yung, yung may thorn of the flesh, diba? Si Apostle Paul, though na hindi binanggit kung ano ito kung ano specifically ito in the Bible, alam natin na ito ay nagiging dahilan o hindrance sa kanyang paglilingkod sa Lord. Pero hindi niya po ito hinayaan na maging dahilan para siya po ay hindi maglingkod sa atin pong Panginoon. Dahil sa mga banta ng pag-uusig, di ba? Yung pangangaral ni Paul ay hindi naging madali dahil yung persecution. Kaya nga si Paul po ay hindi malaya, di ba? Kaya nga most of his ministry is in the prison. Bakit? Kasi siya ay inuusig dahil sa ginagawa niya pong pangangaral o paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sabi sa verse 22 ng Acts chapter 20 hanggang 23, chapter 20, verse 22 to 23, ngayon, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin.
Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. So, yung ministry po ni Paul ay hindi po madali eh. Kasi, pag inutusan siya ng Panginoon, nandun din yung warning eh. Diba? Na alam niya, na sa pupuntahan niya, na sa kanyang paglilingkod sa Lord, ay merong kaakibat ito ng panganib. At merong pagkakataon na pwede siyang mabilanggo. Pero hindi po ito inalintana ni Apostol Pablo bagkus siya po ay nagpatuloy sa kanyang pangangaral at paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sabi nga, at marami pang ibang karanasan na pwedeng maging dahilan upang siya ay tumigil sa kanyang paglilingkod. Ngunit sa ating pag-aaralan sa umagang ito, ating tungayan ng ilang kadahilanan na nagbunsod kay Pablo sa kanyang patuloy na paglilingkod. Alam niyo po yung word na pagbubunsod, di ba? Bunsod. Parang nagtutulak sa kanya para siya po ay magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Ano bang English ng pagbubunsod? Parang driving force, di ba? Na nagiging dahilan para siya ay sumunod o maglingkod sa ating Panginoon. Pagpasok po ng verse 9, doon po sa 2 Corinthians chapter 5, dito po ay nagbigay ng unang kadahilanan si Apostol Pablo kung bakit siya po ay nagpapatuloy sa kanyang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. This morning po, kaya na-share ko po ito, alam po natin na sabi nga ay hindi naman talaga exempted ang lahat ng mananampalataya sa mga nararanasan po natin na nagiging ilan dahilan para tayo po ay tumigil sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. At katulad po ni Apostle Paul, maaaring ang ilan po sa atin ay nararanasan din po ang ganitong karanasan. At ang ilan po sa atin ay pinanghinaan ng loob at ang ilan po ay tumitigil. May survey nga nabasa ko lang naman sa share ng isang pastor na every month there's a pastor na nakikwit to their ministry at least 1,800 pastors in 1 month. So, ilang pastor yon sa loob ng isang taon? Napakarami po. Bakit sila nagkikwit? Maaring dahil sa mga nararanasan po nila sa kanila pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Unang bagay po na nagbubunsod sa paglilingkod ni Apostle Paul sa ating Panginoon, sabi po dito ay bunsod ng tamang pagkakilala kay Kristo. Sabi po sa verse 9 hanggang 13 o 11 hanggang 13 din, kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, ginagawa namin ang lahat para mahikayat ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at umaasa akong umaasa akong alam din ninyo ito. Hindi dahil sa ibinibida na naman namin ang aming sarili, kundi dahil gusto namin na may pagmalaki kayo tungkol sa amin para may sagot kayo sa mga taong pumupuri lamang sa mga bagay na panlabas at hindi sa nilalaman ng puso. Kung nagmukha man kaming nasisiraan ng bait, ito'y para sa Diyos. At kung kami naman ay matino, ito'y para sa kapakanan, sa inyong kapakanan. Sabi po ay siya'y nagdilingkod para sa kaluguran ng atin pong Panginoon. Isang tamang pagkakilala sa atin pong Panginoon na Kanyang pinaglilingkuran. Sabi nga ay ang pagsusumika po dito ni Apostle Paul is to please God in his life. Diba? Hindi siya gumagawa para sa kanyang sarili, kundi siya'y gumagawa para mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Sabi dito ay
maging dito man o sa piling na niya, even in this body or in the presence of the Lord. Yun ang number one purpose ni Paul sa kanyang pagsaserve sa Lord, upang i-please ang Panginoon at hindi upang magmalaki o ipagmapuri ang kanyang sarili, kundi ipagmapuri kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Diba? Ganun naman tayo mga mananampalataya. Nagse-share tayo ng word, hindi para ipagmalaki yung ating sarili, kundi ipagmalaki kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sabi po dito, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo, sa Philippians chapter 1 verse 21, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. This life, ang ating buhay ay para sa atin pong Panginoon. Ano man po yung sabihin ng iba, tayo po ay naglilingkod para sa kaluwalhatian o para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Ano man po yung kalagayan po natin ngayon, in the end, ang importante, ito'y makapagbigay ng kaluwalhatian, ng kapurihan sa atin pong Panginoon. Yun ang aim ni Paul in serving Him, dahil kilala niya ang Panginoon. Alam niya na ang Diyos, ang Panginoon, ang nagligtas ng kanyang buhay at hindi para ipagmapuri pa yung kanyang sarili. Diba? Sa ilang sinulat nga ni Paul, sabi niya, meron naman akong dahilan para i-boast ko yung sarili ko kasi si Paul po ay hindi ordinary fisherman, nakatulad po ng ilan. Si Paul po ay isang teacher of the law. Nung tinawag po siya ng Panginoon, doon po sa Acts chapter 9 yata yun, o Acts chapter 9. Yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon doon po sa Damascus. Na kung saan ay number one siya na fanatic ng ng Jewish law Kaya nga inuusig niya yung mga Christian during that time. Hindi lang basta pag-uusig kundi siya yung mga nagpapapatay. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, hindi niya ito ipinagmalaki, hindi niya ito pinagmapuri. Bagkus, ang ipinagmapuri ni Pablo ay kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya. Ikalawang bagay po doon sa ating point number 1, siya ay naglilingkod sa nagagantimpalang Diyos. Kilala niya yung Kristo na kanyang pinaglilingkuran. Alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na naggagantimpala sa kanyang mga ginagawa. Sabi doon sa verse 10, sapagkat harap tayong lahat kay Kristo para atulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ang lahat po ng ginagawa po natin na hindi nagtatapos sa mundong ito. Ang lahat ng ginagawa natin para kay Kristo, isang araw ay ipagsusulit po natin sa atin pong Panginoon. At doon po tayo po ay kanyang gagantimpalaan. Meron pong heavenly reward, di ba? Di ba? Kaya sabi ni Paul dun sa Philippians chapter 3, di ba? Siya ay nakatingin doon sa reward na nakahanda para sa kanya. Kaya siya ay nagpapatuloy. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 14, ngunit sa araw ng pag-uukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung itinayo niya ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. So, darating, may panahon na ang ginagawa po natin ngayon ay susuklian o i-reward ng atin pong Panginoon. At alam ni Paul yun Alam niya na, kaya nga sabi niya, to be absent with the body is to be present with the Lord.
Dahil walang ibang patutunguhan, walang ibang pupuntahan ang buhay ng isang mananampalataya kundi ang pagharap niya sa kaniyang Panginoon. At doon po ay susukatin at titingnan kung ano yung ginawa natin para po sa Panginoon. Not to judge us, hindi upang hatulan po tayo. At tayo po ay parusahan, kundi hatulan upang i-reward po tayo. Not to punish us, but to reward us. Kaya nga, laging sinasabi ni Pastor Jun dito, di ba? Dapat po sa atin pong paglilingkod, dapat nating tandaan lahat po ng iyan ay may inilaan na reward ang Panginoon. At tayo po ay puputungan. Di ba? Sabi nga, puputungan po tayo ng korona ng ating Panginoon. One day. Di ba? Sabi nga, ilan ito, di ba? Yung imperishable crown, crown of rejoicing, yung crown of righteousness, crown of glory, crown of life. So, sana kahit dalawa o isa, meron man lang tayong crown pagdating ng Panginoon. Sabi doon ay, di ba sa 2 Corinthians chapter 3, sa pagsukat po sa atin at pagtingin ng ating po mga ginawa, may mga masusunog na ginawa natin at hindi ito magiging kapalit ng reward para sa atin. Pero, yun nga, sabi nga sa laging pangangaral ni Pastor John in the last days ay wag nawa tayong maging isa sa mga nanghinayang na wag nawa isa tayo doon sa mga nagsabi na sana. Di ba? Sana ginawa ko na yung pinagagawa sa akin ng Lord. Di ba? Sana nagpatuloy na ako. Wag lang po tayong makontento. Sabi nga na tayo ay naligtas ng ating pong Panginoon, kundi tingnan po natin na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay Diyos na nagre-reward ng ating pong mga ginagawa. Nagkakaloob, nagbibigay ng pabuya sa atin pong mga ginagawa para po sa atin pong Panginoon. Ikalawang bagay po, ng nagbubunsod kay Apostle Paul to serve God or upang paglingkuran ng Panginoon, ito po ay bunsod ng pag-ibig na naranasan niya mula sa atin pong Panginoon. God loves Him so much. Sabi nga, siya'y inibig ng Panginoon sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban, kumbunsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya may tuturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na namumuhay para sa sarili, kundi para sa kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, hindi na natin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos nung una, na ganoon ang pagtingin namin kay Kristo, pero hindi na ngayon. Ang pag-ibig po na ito na naranasan po ni Apostle Paul sa kanyang buhay ay ang pag-ibig na nagtulak sa kanya upang siya po ay sumunod at maglingkod sa atin pong Panginoon. Di ba? Kung tayo po ay inibig, sabi nga, kung tayo man po ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ano nga po ba yung pwede po nating isukli sa pag-ibig po na ibinigay po sa atin po ng Panginoon? Di ba? Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, di ba? He demonstrate His love to us nang tayo po ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Di ba? Ang kamatayan po ni Kristo sa krus ang dahilan kung bakit tayo po ay nakaranas ng kaligtasan. Ang pag-ibig po ng Panginoon ang dapat po na maging dahilan po natin para tayo po ay patuloy na maglingkod sa atin pong Panginoon. Sabi po, ito po ay pag-ibig na hindi po maitanggi ninuman na naranasan po ng
nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon. Yung pag-ibig po na ito ang nag-uudyok para siya po ay maglingkod sa atin pong Panginoon. Ang pag-ibig na ito ang dahilan upang talikdan ang sarili sa kapakanan ng maayos at mabuting paglilingkod. Sabi ng verse 28 sa Acts chapter 17, dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan tayo nabubuhay at nakakikilos, katulad din ng sinabi ng ilan, inyong mga makata, tayo'y mga anak niya. Or sa English, sabi po, in Him we live and move and have our being. Ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo po'y nakikilos. Di ba? Nakikilos at gumagawa para sa atin pong ginagawang paglilingkod sa atin pong Panginoon. Nakikilos at nabubuhay para sa Panginoon. Ito'y sa kapangyarihan po ng Diyos na nasa bawat isa po sa atin. Sabi pa po dito, ang pag-ibig na ito ay walang tinatangi. Sa verse 16, di ba? Kaya nga ngayon, hindi na namin tinitignan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Nung una, ganon ang pagtingin namin kay Kristo. Pero hindi na ngayon. Ano man po o sino man yung atin pong paglilingkuran, sabi doon ay wala na po tayong sinisino. Sabi po dito, si Apostol Pablo ay apostol na isinugo upang mangaral, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Gentil. Si Pablo po ay apostol ng mga Gentil o yung mga non-Jews na tinatawag po. Ikatlong bagay po na nagbubunsod sa paglilingkod ni Apostle Paul, sabi po dito, bunsod ng kanyang bagong pagkatao. Sabi doon sa verse 17 hanggang 18, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Ang ating lumang pagkatao ay hindi naghahangad sa Diyos. Di ba? Sabi nga na Romans chapter 3 verse 10 to 12, gaya na nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Tayo po ay katulad po ni Apostle Paul. Lahat po tayo ay walang kakayanan na magangad o hangarin na maglingkod sa Diyos. Dahil ang paanga natin ay palaging patungo sa kasalanan nung tayo po hindi pa mananampalataya. Dahil ang naisin po natin ay gawin kung ano yung nasain ng atin pong mga laman. At hindi po natin naunawaan ang patungkol po sa Diyos. Sabi nga ay walang sino man ang pwedeng ang naghanap sa Diyos nung tayo po ay hindi pa kumikilala sa Diyos. Yun ang sabi ng Book of Romans, di ba? Sa chapter 3, kaya nga sabi doon sa verse 23, for all have sinned and fall short. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kaya ko. Kahit wala naman ng Diyos. Kahit hindi pa naman ako nakakakilala sa Panginoon. Palasimba naman ako Pala bigay naman ako, pala tulong naman ako At maliban na ang Diyos ay may gawin po sa atin, hindi po tayo magnanais na maglingkod at hindi magiging tama ang paglilingkod na ginagawa po natin sa ating pong Panginoon. Kaya kailangan po yung bagong pagkatao, yung bagong yung spiritual man na maglilingkod sa ating Panginoon. Kasi yung natural man
wala namang hinaganyan kundi ang gumawa ng kasalanan. Kaya tayo naniniwala na sa atin pong kabulukan ay wala tayong ibang ninanais kundi ang gumawa ng kasalanan, ang lumayo sa Diyos. Kaya kahit na mabuti na yung ginagawa mo, na sa pagkakala mo ito yung magiging dahilan para mapalapit ka sa Diyos, hindi po yun. Dahil ang ating pong lumang pagkatao ay gumagawa ng kapaluluan o kasalanan laban po sa Panginoon. Maliban na ang Diyos ay may gawin sa atin, doon lamang po tayo makagagawa at makasusunod sa atin pong Panginoon at tayo po'y makapaglilingkod sa Kanya. Ang pagiging bagong nilalang natin ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay may kalakip na, sabi po, bagong gawain o bagong gawain ng paglilingkod. Bagong pagpapalaga o bagong kaisipan para sa Diyos. Diba? Kaya nga sabi ni Paul dun sa Colossians chapter 3, diba? Ituon na natin ang ating paningin sa mga makalangit na bagay. Bagong hangarin o bagong puso para sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos ang naglalagay ng desire sa bawat isa sa atin na maglingkod po sa atin pong Panginoon. Kasi si Apostle Paul, kung titingnan po natin, sabi ko nga kanina, di ba, number 1 persecutor si Paul ng churches during his time Pero nung siya'y tinawag ng Panginoon, 180 degrees, biglang siya'y binago ng Panginoon. Hindi na po siya persecutor, kundi siya po ay number 1 defender ng pananampalataya sa atin pong Panginoon. Number 1 pa nga siya nangangaral ng gospel during that time. Diba? Tayo ay meron ng bagong gawain. Gawain ng paglilingkod sa atin pong Panginoon at bagong pagpapalaga. Ano na po ba yung priorities natin in our lives? Diba? Tayo ba ay, ang priority pa rin ba natin ay ang yumaman lang? Di ba? O ang priority natin ay mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa ating pong buhay. Maluwalhati ang Diyos sa ating pong buhay. Bagong hangarin, di ba? Bagong puso. Ano na po ba yung kinauwawan ng ating pong mga puso? Sabi nga ni Han kanina ay, ano bang dahilan para magkaroon tayo ng right heart, no? Hindi left, right heart. Isang tamang puso sa atin pong Panginoon. Ito'y gawain ng Diyos sa atin di ba? Hindi naman talaga tayo nagdi-desire. Kaya nga, kahit Christian na tayo, minsan nararanasan pa rin natin na tayong manlamig. Tayo ay lumayo sa Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Dahil sa katigasan, sabi nga ng kanta, yung stubborn love of God. Ang katigasan o ang kakulitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin Kaya tayo ay muling bumabalik doon po sa dapat po nating kalagyan o dapat po nating gawin. Ika-4 po, ang bunsod po ng pagiging mabuting katiwala ni Kristo. Verse 19, at ito nga ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan at kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. So, he acknowledged that he's a steward of God. Siya'y katiwala ng Diyos sa gawain po na ito. May pinagkatiwala ang Diyos kay Paul. Si Pablo ay katiwala sa pagpapahayag ng pagpapanumbalik ng tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. So,
the ministry of reconciliation. Si Pablo ay pinagkatiwalaan ay pangaral ang magandang balita. To preach the good news, di ba? Pinangangaral ang mabuting balita. Si Pablo ay pinagkatiwalaan ng pagpapayag ng biyaya o maging ng biyaya po ng atin pong Panginoon. It means that even yung kabutihang loob ng Diyos, si Paul din na naghahatid at nangangaral patungkol sa kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. Yun po yung tingnan na lang po natin doon sa ating pong mga devotion, yung Ephesians chapter 3, verse 2. So, ang isang mabuting katiwala po ay gumagawa sa ipinagkatiwala po sa Kanya ng Kanyang Panginoon, di ba? One day na tayo ay harap sa Panginoon at sasabihin po sa atin ng Lord na, well done, my good and faithful servant. Di ba? Hindi po yan, alam natin na tayo po'y katiwala ng Diyos at dapat po nating ganapin kung ano man yung pinapagawa po sa atin ng atin pong Panginoon. Katiwala lamang po tayo ng buhay po na ito, di ba? Katiwala lamang tayo ng mga talento na nasa atin po ay binigay ng Diyos. At ito ay nawa na magbunsod po sa atin para ganapin at gawin po natin ng mabuti at ng maayos yung ipinapagawa po sa atin ng atin pong Panginoon. Amen? Ano yan? Pagmamayari ng Diyos yan. Ng Diyos ang nagbigay po niya sa atin. At isang araw ito po ay ipagsusulit po natin sa atin pong Master. At nawa, marinig po natin yung magandang kataga na well done, my good and faithful servant. Di ba? Na tayo ay naging mabuting katiwala ng atin pong Panginoon. At yun po ang pantanaw ni Paul sa kanyang ginagawa. Ito'y pinagkatiwala lamang sa kanya ng atin pong Panginoon. Ikalimang bagay na nagbubunsod kay Pablo to serve God or sa kanyang paglilingkod, ito'y bunsod ng pagtugon sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po ba yung calling po ninyo? Ha? Alam po ba natin kung saan po tayo tinawag ng Diyos? Di ba? Alam ko na lahat tayo may calling eh. Di ba? Kaya nga nandito tayo at nagse-serve kay Lord. Sabi po dito, kaya nga mga sugo kami ni Kristo sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. So, alam ni Paul yung kanyang calling. Alam ni Paul na ang calling po niya ay maglingkod sa atin pong Panginoon. At siya'y sinugo ng Panginoon. Di ba? Kung alam mo na ikaw ay sinugo, di ba? Alam niyo po ba yung mga ambassadors, di ba? Yung mga ambassadors. Sa iba't ibang bansa, tayo may ambassador tayo sa iba't ibang bansa at yung ibang bansa ay may ambassador din naman sa atin. At yung mga ambassador po na yan, sila yung boses ng bawat bansa na kanilang nire-represent. At yun yung kanilang trabaho, to represent their countries. Di ba? Yun ang calling ni Paul is to represent the Lord, yung panawagan ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos sa bawat tao. At ito nagbubunsod sa kanya para maglingkod. Yung kanyang gawain, yung kanyang tungkulin. Yung panawagan sa kanya ng Diyos. Di ba? Kaya ka nandiyan sa music ministry dahil nilagay ka ng Diyos diyan. Yan ang calling mo. Di ba? At hindi si pastor o hindi yung magulang mo ang naglagay sa diyan, kundi ang Diyos ang naglagay sa diyan. Yan ang panawagan mo. Alam po ba natin yon? Na tayo tinawag ng Diyos? Na calling natin yan, yung kung nasan man tayo ngayon. Kung tayo man ay nagtuturo ng mga bata, calling sa'yo ng Diyos yan. Diba? At ito nawa ang maging dahilan para tayo ay magsumigasig o magpatuloy
sa ating paninilbihan sa atin pong Panginoon. Si Kristo ang tumawag kay Pablo. Sabi nga ay yung paglilingkod na ginagawa ni Paul o yung calling po niya ay mula sa Diyos. Di ba? Naalala ko tuloy nung mga 90s. Mga kaasagsagan po ng mga talagang halos lahat gusto magpastor. Ang daming gustong mga maglingkod sa Diyos Pero marami rin po ang nabigo at marami rin po ang tumigil. Na sabi nila, nanaginip ako na ako'y tinatawag ng Diyos. Nanaginip ako na nagbigay sa akin ng pangitayan ng Diyos na ako'y naglilingkod sa Kanya. Ayun pala, ano lang pala yon, emosyon lang pala yon. Kaya hindi nagtagal, nawala din sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ni Paul that serving God o yung paglilingkod sa Diyos na ginagawa niya, ito ay bunsod ng kaniyang panawagan mula sa Diyos. Diba? Masarap na gawin po natin yung ministry dahil alam natin na ito ay calling ng Lord sa atin. At kung ang Diyos ang tumawag sa iyan, tandaan po natin, no? Sabi nga ng quotation, God called us because we are qualified. He qualifies us first, di ba? Di ba? Tayo ay kinwalify muna ng Panginoon bago niya tayo tawagin. No? Tayo ay ginawa niyang marapat muna sa panawagan po na yan bago niya po tayo inilagay po dyan. Tinawag ka ng Diyos hindi dahil magaling ka, dahil matalino ka, dahil may kakayanan ka. Di ba? Tinawag ka ng Diyos dahil gusto ka niyang gamitin. Di ba? Gusto niyang mag-glorify siya sa iyong buhay. So, si Kristo ang tumawag kay Paul. Sabi doon sa Acts chapter 9 verse 15, pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. So si Ananias po in the book of Acts, di ba, chapter 9, doon po ay inutusan si Ananias na patungan ng kamay si Pablo to confirm na siya ay tinawag ng Panginoon. Kaya doon po ay kinonfirm na si Paul po ay tinawag o na siya ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Ang panawagan na ito ay may tamang pinagtutuunan. May parating ang mensahe ng pagpapanumbalik ng tao sa Diyos. Nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. Through Paul, di ba? His ministry of reconciliation, binigay sa Kanya at ipinagkatiwala sa Kanya. At ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahiya, si Paul po ito, ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo, gayon din ang mga hindi Hudyo. Kaya si Paul ay very zealous in preaching the word of God or in preaching the gospel. Dahil alam niya na walang ibang tool para makaranas ng kaligtasan ang bawat tao kundi sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita. Kaya wag po tayong manginawa, wag po tayong mapagod na ipagmalaki o ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng atin pong Panginoon. Ito'y mensahe
ng pagpapanumbalik yung ministry po ni Paul na ibinigay sa kanya ng Diyos. So sabi dito, una ang mga Hudyo at gayon din naman ang mga hindi Hudyo. Kaya atin po makikita kung paanong si Paul po ay pinagsumikapan na maipangaral o maihatid ang mabuting balita po na ipinagkatiwala po sa kanya ng Panginoon. So 5 bagay po ang atin pong nakita sa umaga pong ito para sa atin pong ilang mga kapatid. So sa atin pong pagtatapos, nais ko lamang po na kumustahin o kumusta po ang ating paglilingkod sa Diyos. So how's our service to God? So kumusta nga po ba tayo sa atin pong ginagawang paglilingkod sa Diyos? Tayo po ba ay napapagod na? Wala na bang dahilan ang ating ginagawa para sa Diyos? Kaya nananawa na tayo na tila bang ritual na lang o obligasyon na lang ang atin pong mga ginagawa. Saan na nga ba tayo nakatanaw sa ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon? Just an encouragement sa bawat isa po sa atin. Ano na nga po ba ang nagbubunsod po sa atin? Sa atin pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ba'y napipilitan na lang kasi ako ngayon natutugtog, ako ngayon nakakanta, di pupunta na ako sa church. Walang ibang kakanta. Walang ibang magpipreach, parang ako yun. Wala si pastor, di ako na lang. Di ba? So, ano ba yung reason bakit tayo po ay naglilingkod pa sa atin pong Panginoon? Nawa ay katulad po ni Paul, mga tamang dahilan kung bakit tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong ginagawang paninilbihan po sa ating Panginoon. Di ba? Una doon, kilala po ba natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran? Di ba? Di ba? Hindi nasasayang yung ating ginagawa para sa Panginoon. Darating ang panahon na tayo po ay kanyang gagantimpalaan sa atin pong mga ginagawa para po sa Kanya. Di ba? Alam po ba natin yon? Na ang lahat po ng ito ay susuklian ng Diyos isang araw sa pagharap po natin sa Kanya. Nawa ay huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong mapagod sa ginagawa po natin sa Panginoon, kundi maging excited po tayo palagi. Excite po tayo palagi habang tayo po ay naghihintay. Alam natin na darating ang Panginoon. Di ba? Sabi nga ni Pastor ay wag po tayo doon sa habit ng paghihintay lang, kundi naglilingkod sa atin pong Panginoon. Na sa pagdating ng ating Panginoon, hindi lamang po natin siya pinananabikan na sa paghihintay, kundi pinananabikan natin siya sa pamamagitan ng atin pong paglilingkod. Diba? Darating ang Lord isang araw at tayo po'y kanyang sasalubungin kung tayo po'y nabubuhay pa doon po sa alapaap. At kung tayo man ay namatay na, tayo'y bubuhayin ng Panginoon upang salubungin din po tayo doon sa alapaap. Diba? Napakasarap na atin pong isipin, na atin pong pagbulay-bulayan na ang Diyos po na atin pong pinaglilingkuran ay Diyos po na mayroon pong mabuting plano para po sa atin. Ang lahat po ng ito ay maging dahilan para tayo po ay magpatuloy sa ating ginagawa na paglilingkod sa atin pong Panginoon. Tanawin po natin yung gagawin ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin. So, samahan niyo po akong manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Ama, sa umagang ito, sa inyo pong kabutihan at katapatan po sa aming buhay. Sa kabila, Lord, ng limitasyon ng kakayanan ng inyong lingkod, dalangin ko lamang po na kayo po ang patuloy po na tumatag po, Panginoon, sa bawat isa, Lord, na
nakasama po namin sa pag-aaral sa umagang ito. Dalangin lamang po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na encourage mo ang bawat isa po ng mga anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, maging sa mga nakikinig na magpatuloy sa kanilang ginagawang paninilbihan at paglilingkod po sa inyo. Na itun po namin, Panginoon, ang aming pong paningin, Lord, sa kadahilanan ng pagliligtas mo po sa amin, Panginoon. Hindi lamang enjoy ang kaligtasan po na ito, kundi kami, Lord, ay magpagamit po sa inyo, Panginoon, para po maihayag at ma-share din po namin, Panginoon, yung mabuting balita na tinanggap po namin ang pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Patuloy lamang, Lord, na palakasin mo po ang bawat nanghihina. Pagalingin po ninyo ang bawat karamdaman, Lord, at tugunin po ninyo at abutin, Panginoon, anuman, Lord, ang kanilang personal, Panginoon, na nararanasan sa oras po na ito, Panginoon. Kaugnay nyo lamang po sila ng inyong banal na Espiritu sa umagang ito. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na tapat na tumawag po sa amin. Diyos, nakasama po namin at hindi po nagpapabaya. Bagkus, Panginoon, patuloy po na tumutugon at umaabot maging sa amin pong mga pinakamahalagang pangangailangan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kaya mo pong abutin, Lord, ang amin pong mga kapatid, maging sila man, O Diyos, ay nasa malayong lugar, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa inyo. Patuloy lamang na pagpalain mo po ang amin pong mga kapatid, Lord, na naririto, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy lamang, O Diyos, na ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang amin po mga buhay, Panginoon, this morning. This our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palain po tayo ng Panginoon. Samahan niyo lang po ako sa panalangin sa ating pagkakaloob. Lord, salamat nga po, Panginoon, sa araw na ito na ibigay niyo sa amin, Lord, para makapagsama-sama kami, Lord, sa inyong iglesia. Maraming salamat din po, Panginoon, sa salita niyo po na ibinahagi ng aming pastor. Sa araw po na ito, Panginoon, kami po ay magbibigay, magbabalik, Panginoon. Aming lahat ng natanggap, Panginoon, through this tithes and offering. Lord, may we acknowledge, Panginoon, yung power nyo, yung provision nyo sa amin sa araw-araw. At kayo nga lang po, Panginoon, yung mag-provide ng aming pangangailangan. Lord, sa mga wala pong trabaho or wala pong financial income, Panginoon, kayo po, Lord, yung mag-provide sa kanila sa araw-araw. And sa mga may nagtatrabaho po, kayo rin po yung magbigay po ng kalakasan sa kanila sa araw-araw po, Panginoon. Gawin nyo rin pong kagamit-gamit, Lord, yung malilikom namin ngayon na tithes and offering, Lord, sa mga gawain, Panginoon, ng yung iglesia, Lord. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga blessing, Lord, sa araw-araw. May we praise you and may we glorify you today. In Jesus' name, amen. Ayan. Sige po, habang tayo po ay nagkakaloob para sa Panginoon, isang announcement lamang po na ang bawat isa na manggagawa at kabahagi po ng ating pong iglesia ay magkakaroon po tayo ng National Power of Prayer. So, bakit po National Power of Prayer? Kasi sa atin po, di ba, Power of Prayer lang sa main. Kaya po siya national is kasama po natin dito ang DLCC Carmona at ang DLCC Target together with the DLCC main. So, gaganapin po ang ating National Power of Prayer sa December 1, Friday. So, ang venue po natin is dito po sa atin. At
Ang oras po niyan ay 7 o'clock ng gabi hanggang 9 p.m. or kung mapasarap po tayo sa ating pong pagpapanalangin para sa Panginoon ay tuloy-tuloy lang po yan. Friday po siya. So kinabukasan ay wala namang pasok. Pero yung iba kung may pasok, okay lang. Pwede naman kung dito na matulog yung iba sa mga malalayo. Pero isa pong magandang gawain po natin para sa Panginoon, para po sa pagtatapos ng taon na ito na kung saan magkakaroon tayo together with our fellow churches with Carmona and Target ay sama-sama po tayong manalangin para po sa ating pong bansa, manalangin po tayo para sa ating pong mga iglesia, manalangin po tayo para sa ating pong mga kapatiran, sa ating pong mga kapwa manggagawa. Sige po, at kung sana po ay maibakante po natin yung ating pong oras at panahon sa December 1 para po sa ating National Power of Prayer. Sige po, at sa ating pong pagtatapos, tayo po ay lahat ay tumayo at samahan niyo lamang po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, kami ay patuloy na nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, na muli ay kami ay nakatagpo ng kalakasan, Panginoon. Simula pa lamang po sa aming mga awitan, Panginoon, ay naging samyo na po ito ng panalangin namin sa inyo, aming Ama, sa mga salita na inihatid po at hinahayag po, Panginoon, ni Pastor Albert, Panginoon. Salamat sapagkat sa pagmusod namin, Panginoon, ang paglilingkod sa inyo, aming Ama. At ang babaunin po namin ito at ilalagay po namin sa aming po mga puso at gagamitin po namin ito, Panginoon, na lakarin po namin sa aming po mga buhay. Ang mga salita mo na aming pong napakinggan, Panginoon, ay patuloy po na nagiging gabay, patuloy po na nagiging inspirasyon at kalakasan sa aming po mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Hindi po dito lamang matatapos ang aming pong pagsamba, hindi lamang po dito matatapos, Panginoon, ang aming pagpupuri sa inyo. Buong araw po namin hanggang sa mga susunod na araw, linggo, Panginoon, ang aming po mga buhay, kami po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa inyo, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka lamang po naming pupurihin, sasambahin at dadakilain sa aming po mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Amen.